4 na taong gulang pa lang si Olivia Hart, pero ang bata, marami ng pinagdaanan. Kwento ng kanyang nanay na si Patricia, Oktubre noong 2023 nang mapansin nilang may bukol sa tiyan ng anak. Matapos ang ilang test, nadiskubring may stage 4 hepatoblastoma o liver cancer si Olivia. Sobrang bigat, sobrang sakit kasi parang ang bata pa masyado nung anak ko. Hindi niya deserve. And then, bunso ko yun eh. Pinagdasal ko yun para magkaroon ako ng babaeng anak. Pinagdasal ko siya sa maraming simbahan para lang makuha ko siya. Pero nung time na yun, gumuho yung mundo namin. Bakit parang kukunin sa akin? Cancer din ang ikinamatay ng tiyahin at lola ni Patricia. Kaya paniniwala niya noon kapag may cancer ay tila end of the world na para sa kanila. Kaya gano'n na lang daw ang takot nila ng asawa niyang si Brian. Kinailangang tumigil ang mister sa trabaho para matutukan ang pag-aalaga sa anak dahil halos sa ospital na sila tumira. Mabuti na lang daw, marami ring tumutulong sa kanila. Sumailalim si Olivia sa mga chemotherapy at surgery kung saan tuluyan ang tinanggal ang kaliwang atay ng bata. Sa pamamagitan ng dasal at saka sa mga taong sumuporta din po talaga sa amin, ma'am. Kasi napakamahal po ng sakit na cancer. Sobrang pangmayaman po yun. And sa awa ng Diyos, ma'am, sobrang okay na po si Olivia na hindi na namin, wala nang bukol sa katawan niya na which is yun po talaga yung pinaka-goal namin. Sinikap ni Patricia at Brian gumawa ng paraan para may pagkunan sa gamutan ng anak. Kaya nagtinda sila ng Olivia's Gourmet in a Bottle at perfume. Bukod sa gamutan ni Olivia, parte ng kinikita nila dito ay dinodonate ng mag-asawa sa Cancer Institute sa PGH. Hindi po porket tayo ay nahihirapan, hindi na tayo tutulong sa iba. There's a lot of way and yun po yung naisip namin na way, magtinda and share some of it to kids or children who have cancer po. Kaya sana po suportahan niyo po yung mga paninda po namin. Ngayon ang mag-asawa may good news para sa mga sumusuporta sa kanilang negosyo at sa mga nagmamahal kay Olivia. Graduate na po si Olivia sa chemotherapy and now she is cancer-free and walang imposible, di ba? And gusto po namin maging inspirasyon sa kanila na dumaan kami dyan at eto kami ngayon. Di kami pinabayaan ng Diyos. Basta kumapit lang tayo. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.